So, welcome na naman po sa panibagong vlog na aking gagawin. So, ito po ay tungkol sa ating bali, continuation ito nung isang ginawa ko na cable para converter para sa mga DMX controlled fixture, yung mga kinokontrol ng DMX like mga lighting fixture, yung mga ilaw, moving heads, yan. Okay, so ito naman, ang ibang type naman ito naman yung Cat5 to DMX 5 pin or DMX connector to RJ45 cable yung nating gagawin para natin may attach to dito sa ating DMX Cat, okay, tester. Okay, so ginagamit din ang kable na to sa pagte-test ng mga, yun nga, gaya ng nabanggit ko, ng ilaw. So mache-check nyo kung ano yung mga problema niya. So mache-check nyo lahat ng function kung gumagana. Kung kayo nagre-repair, bago nyo i-release sa customer, is na-check nyo or pwede nyo ipakita na gumagana lahat yan. Pan, tilt, RGB, color wheel, gobos, dimmer, strobe, lahat ng parameter ng ilaw ay kaya nyong i-testing gamit lamang ang tester na to, DMX Cat. Gawa po yun ng City Theatrical. Then ida-download nyo lang sa mobile phone yung application niya. So yan yung application yung nasa picture. Okay, so kapag ka na-download nyo yun na yun, ang device na to is Bluetooth connected. So kailangan nyo lang ng Bluetooth para ma-access yung device na to. Then pag na-connect na kayo, pwede nyo nang i-perform yung pag-check ng mga function ng lighting fixture kung gusto nyo makita kung gumagana ba lahat. Okay, so maraming features po ito gaya na nabanggit ko sa unang vlog ko. Meron tong pwede ka mag-read ng DMX port kung nagsisend ba siya ng DMX o nakaka-receive ba ng DMX. So maganda ito sa troubleshooting. Okay, so sa mga nag-iilaw dyan na mga kasamahan ko, katulad ko, is ito, napaka-importante nitong gamit na to. Nabibili ito online. Okay, so ito na yung pinaka medyo mura lang, medyo mura, nasa 25,000 siguro yan. Okay, so pag binili nyo sa pera natin. Okay, then ipapakita ko sa inyo sa topic na to kung paano gumawa. Okay, kung ano yung configuration na ito ng DMX 5 pin at nung Cat 5. Sa configuration ng DMX 5 pin, similar ito do sa ginawa kong vlog na may DMX Cat to 3.5 plug cable. So similar lang yun siya. So pinagkaiba lang is dito sa Cat 5. Okay, so yun ang ating pag-aaralan at ituturo ko sa inyo ngayong araw. So manatiling nakatutok lamang dito sa ating vlog. Okay, so mga kailangan lang natin sa paggawa nitong ating cable is 5 pin DMX cable male. So yan yung code niya sa Nutrix. Okay, or kung wala naman kayong 5 pin, pwede na yung 3 pin. Okay, XLR, Nutric or mga generic, pwede na yon. So same configuration din, yun nga lang 3 pin, tatlo lang ang pin nun. So gagayahin nyo lang tong configuration. So wala pong problema ron, 3 pin. So yun nga lang, kailangan mong gumamit ng gender bender or yung tinatawag natin na converter. Kasi ang dulo ng ating Cat 5 tester DMX Cat is 5 pin. Okay, so kailangan nyo ng gender bender na 5 pin, tapos ang kabila niya is 3 pin. So para ma-connect nyo yung 3 pin na connector. Okay, so ganito yon. Okay, so 5 pin tapos 3 pin yung kabilang dulo. Okay, so bali male parehas yun. Then kailangan natin ng Cat 5, pwede na ganito kahaba. So itong gagamitin natin is factory made na. So ikakat ko lang ang isang dulo nito. Okay, ikakat ko lang siya. Okay, okay, so nakat ko na. Then yan yung pupunta rito dito sa ating DMX connector 5 pin, itong end na to. Okay,
cut lang natin. Then pabilisin ko na, i-cut ko na ng mabilisan. Ikakat ko lang yung video para mabilis. So ito yung ground niya, external ground. Then meron pa siyang mga balot per pair. Okay? So bali 8 core wire kasi ito 8 wire sa dulo. So pares yan, stripe colored wire. Okay? So anong kailangan natin? Ang kailangan lang natin dito is yung wire na pumunta dito sa number 1 and 2 at sa pumunta sa 7 and 8. Okay, so ito yon. So ang wire lang na kailangan natin dyan is bali 4. So 1, 2, 3, 4. Okay, so yung 7 and 8 iso-short na lang natin yon. Okay, iso-short na lang natin pagdating dito sa hinang ng ating number 1. Okay, iso-short natin. So kailangan siya short. Okay, so the rest wala na kayong, hindi mo na kailangan ikabit. So, pero ang ginagawa ko, yung ibang naiwang wire, kinakabit ko sa 4 and 5. Okay? Kinakabit ko. Wala namang gamit yun. Wala namang pupuntahan yan eh. Okay, so, pwede rin yun. Para lang, kasi pag kinat mo lang dito, may tendency na mag-short. Kasi mawawalan siya ng ng balot yung kabilang dulo eh. So, baka madikit kayo sa ground and shield. Okay? Yun yung ating purpose dyan. So ayan na siya yung wire niya. Nung tinanggal ko yung yung balot niya, so pair siya. Okay? So medyo malabo. Ipipicturean ko na lang para ima-macro shot natin para makita nyo ng close up at malinaw. So ayan, natanggal ko na yung mga balot ng kada pair ng wire natin. So pinag-iwalay ko lang. Okay? So, ngayon, i-check natin kung nasaan dyan yung pumunta sa pin number 1. Pin number 1. Ito. Kung anong wire yung pumunta rito na pin number 1. Okay? And number 2 and number 7 and 8. So, yun yung ating hahanapin. So, i-check natin gamit ang tester. So, gamit ang ating digital tester. So, iseset ko siya sa continuity. Okay? So, medyo malabo. Pipicturean ko na lang mamaya. So, continuity. Para matest natin kung nasa inyong wire na pumunta sa pin 1, 2, and 6, 7. Yeah? So, yan po. Dapat nakatuk continuity. So, puntahan natin. So, sabi dito sa drawing, ito yung top view niya, ng connector mo, top view. So, ito na yon, top view. Okay? So, pin number 1, ito. Okay? So, hanapin natin yung pin number 1, kung alin dito yung kable na yan. Okay. So, ito, yung white. Okay. White. Sa pair ng orange. Yung ka-pair ng orange. So, yung number 2, pin number 2, okay. Itong orange, yan, okay. So, 6, 7, and 8 is 7 and 8. So, hindi nyo gaanong makikita kasi medyo malayo yung aking camera, pero pag ginawa nyo na yan, makikita nyo. So, ito yon, number 8, yung brown. Then, number 7 naman yung white. So, ito ang kailangan natin. So, ito yung kailangan natin na wire. Iwalay natin. Ito yung kailangan natin. Okay? So, ito yung 7 and 8. Itong dalawa na to. Then, ito yung number 2. Okay, ito yung number 1. Okay? So, number 1 daw is data. Number 2, negative. Okay? So, iso-short natin yung 7 and 8. Ito. Pagsasamahin natin yan. Okay? Short. Diba? Short sa drawing. Tapos pupunta siya sa ground ng ating
pin number 1 ng 5 pin. Okay? So, ihihinang natin yan. So, hinang natin, i-short natin yung pin 7 and 8. So, pinagsama ko na siya. Okay. So, gaya nga nasabi ko, pag maghihinang tayo ng wire papunta ng connector, lagyan muna natin sila ng solder, ng lead. Okay. Bago natin siya ihinang. Same thing dun sa ating connector sa DMX. So, lagyan muna natin. Minsan, maganda lihain nyo para makapit. Pero ang new trick is automatic na yan, makapit yan. Yung ginamit nilang material is maganda, ang conduction niya. Kaya, lagi silang, kumbaga, number 1 silang ginagamit ng mga designer o mga nag-a-assemble ng ano. So, ayan. So, ang nilagyan ko lang ng hinang is yung 1, 2, 3. Kasi yun lang ang kailangan natin, right? So, idikit natin yung sa ground. Ito yung ground natin. Itong 7 and 8. Okay. So, ayan na. Then, number 2. Number 2 natin yung negative. So, ano ba yung negative natin? Data negative, right? Pumunta sa number 2. Okay? Ito. Okay? Number 2. So, number 2 natin ay yung orange. Okay? So, pumunta yan dito. So, ayan. Then, number 3 yung ating positive line. So, ayan. So, ngayon, the rest, pwede mo nang ikabit dito sa 5 and 6 yung hindi ginagamit. Then, yung dalawa, mas maganda pa rin, i-secure nyo na lang o kaya lagyan nyo ng tape. Okay, para hindi na mag-contact. So, ganyan lang siya. Ayos na siya. So, meron ka ng Cat5 to DMX, 5 pin DMX cable. Okay? Ganun lang kadali. So, itetesting natin yan sa lighting fixture para makita nyo kung gumagana. Kasama yung DMX cut. Okay? So, tatanggalin ko lang yung yung ground. Gupitin na natin. Hindi na naman kailangan yan eh. Okay. So, gupitin na lang natin. Baka magdikit pa eh. Baka sumort pa dun sa mag-short dun sa ating mga sa data. Ilagyan ko lang ng insulation. Yung hindi na natin ginamit na wire. Pwede na yung kung wala kayong insulation, pwede na yung blower. Para mas malinis siya. So, mas maganda siya pag may shrinkable tube, malinis tingnan. Okay? So, ang gagawin ko na lang dito sa excess na to, ikakat ko na lang to.
excess na tube. Okay, pinasobrahan ko lang talaga yan. Yan. So yan, malinis na siyang tingnan. Okay. Then ikabit natin yung ano. And itong and ayan, meron na kayong 5-pin DMX to RJ45 yung Cat 5 or 6 connector. So makakapag-testing na kayo ng mga katulad ng mga nodes, okay, or yung mga patch na gamit niya, patch port na gamit niya ay RJ45. So yung mga picture na gumagamit ng mga LAN cable, okay? So ayan lang, mache-check nyo na sila. Okay? So ganyan lang gagawin nyo. Okay? So itetesting natin yan. Kukuha tayo ng lighting fixture. So ito na siya, kinabit na natin yung ating ginawang kable. Okay? Para i-testing natin yung ilaw na nakakabit sa port na to. So ito kasing ilaw na to, itong port na to papunta na to doon sa mga ilaw, okay, sa mga lighting fixture na ating ite-testing. Okay, so unang-una naka-on na siya, naka-on na yan, ating tester nagpa-plus na siya. So yung ating mobile, i-connect natin yung Bluetooth. Ayan. So ito yung DMX cat, yun yung serial number ng cat niyan. Okay, select mo lang yan. So tatanungin ka, app needed. So kailangan meron kayong application. Okay, so may application kayo dapat. So done. So okay. So ito na yung application niya. Okay, nasa na siya. Okay, yun, DMX cat. Okay. Open mo lang yan. So antay mo lang mag-connect. Ayan. Okay. So nakita nyo na dagdagan yung icon, dumami na. So ito yung gagawin natin, RDM control, para mag-testing, para malaman nyo kung ano yung mga nakakabit na ilaw dyan. So nagsisearch pa siya. So walang nakakabit, wala siyang madetect. Bakit? Wala siyang madetect. So at ito na nga, connected na ate yung device. Okay, connected na siya. So i-read na natin kung anong ilaw ang nakakabit sa port na yan. Okay, kung gumagana rin yung ating nagawang kable. Ayan, ito siya, yung puti na yan. Okay, so ito, open nyo lang yan para ma-detect nyo kung anong ilang ilaw o anong ilaw nakakabit. Ayan. So dinetect niya. So sa port na tinetesting natin ng 6705, ang nakakabit na ilaw sa kanya is 6 na piraso. Okay? So ayan na, working lahat siya. So para i-testing nyo yung isa-isa, pili lang kayo dito. Okay? So i-on nyo lang. Pag sinilip nyo yan dun sa labas, iilaw na siya. Okay? So patayin nyo. Pagkatapos yung i-testing, siguraduhin yung patayin nyo kasi i-stay siyang naka-on. So pwede nyo isilipin kung anong address niyan at saka mode. Okay? So halimbawa babaguhin yung address, kailangan nyo i-press tong send. Kailangan nyo i-send para ma-set. Okay? Kasi kung halimbawa nag-set kayo ng address, hindi mo sinend, hindi yan magsisave. Okay? So offline pa yung picture, kaya ganun. So walang problema rin. So yung mode ng ilaw, so nandyan din yan, yung may mga extended mode kasi na tinatawag. Kung ilang channel yung gusto mo, pwede rin. So kaya may ganyan siya. So napakaganda po ng application na to. Ngayon,
Pwede ring matesting yan, yung individual function niya gaya nga ng nasabi ko. Pwede mong i-test yung pan, tilt, zoom, color individually. Okay? So basically, pupunta lang kayo dito. Halimbawa, yung 151. Okay? So 151, yan yung start address ng ilaw na yon. Press mo lang yung ilaw na yan. Okay? Okay. Saglit lang ha. Medyo mahirap kasi walang mahirap ang video mag-isa. Okay. So, balik ka dito sa ating device. Kasi 6 yung na-read natin Balik ka rito. Punta ka dito. Ay, sorry. Hindi pala picture control. DMX control pala. Pupunta ka sa DMX control. Then, hanapin mo yung range ng address 151, di ba? 151 yung address niya kanina. So, click mo sa may range ng 151. Saan ba yan dapat? Dito. Yan. Then, i-click mo lang yung 151. Hirap kasi. Okay. 151. So, nasa second page yung 151. I-slide nyo lang. 151. Pwede nyo nang ibukas yan manually. So, hanapin nyo kung ano yung angkop. Yung isa dyan, color, red, green, blue. Yung isa dyan is 1 intensity. So, dahil yung ilaw na yun ay nakaset as 6 channel lang. Kaya naalala nyo, 6 channel lang yung set niya. So, 151 to 156, yun yung range nung ano niya. So, isa doon is 151 is dimmer, 152 yung strobe, 153 red, green, blue to 155. Then, may amber pa yata. So, 146. Okay, hanggang 156 sa kanyang range yan. So, ganun lang. Okay? So, pwede mo ring baguhin itong mode na to. Kung gusto nyo fader or slider mode, pindutin mo lang yung tatlong tuldok na to. Okay? So, para mabago. Okay? So, ganun ka-handy itong ating DMX cut. Okay? So, pwede rin kayo mag-testing ng DMX signal dyan. Halimbawa, gusto nyo alamin kung may output ba itong DMX splitter natin. Pwede nyo i-read dyan kung may output. Okay? So, ipapakita ko rin sa inyo. Okay? So, tinusok ko siya sa isang splitter natin. Okay? Alamin natin kung may output ito. Okay? So, alamin natin, pupunta kayo sa DMX control. DMX tester yan. Okay? Click mo lang yan. So, ayan. Analyze DMX ka lang. Pasensya na, medyo magulo. Ang hirap kasi walang nagbibideo Okay? So, ayan, wala siyang output. Okay? So, ganyan siya pag walang output. Okay? Dito sa isa. Okay? So, ang i-check natin, ito yung kable natin, yun, pumasok sa port number 1. Ito yung i-check natin. Okay? Kung may DMX, may output. So, pupunta ulit tayo sa ating application. Okay? DMX, analyze. Ayan, at nakita nyo na may nakakabit. So, number of slot 512 DMX. So, kasi isang universe natin ng DMX is 512. Okay? So, ibig sabihin, nagta-transmit siya. Okay, good jump port na yan. Okay? So, balik na natin. Balik na natin yung sa ano. So, ganun lang kadali. I-check natin tong isa. Kung meron. So, nilipat natin doon, i-check natin. Ayun, meron agad, okay? So, ganun kabilis. So, napakahandi talaga nitong DMX cut na ginawa ng City Theatrical. So, highly recommended ko ito, lalong-lalo sa mga technician, lighting technician, o yung mga nag-iilaw. Napakadali pong mag-troubleshoot. Okay? Ayan, nasagi natin yung mobile. So, yung unang address, 347, ang kinokontrol niya is pan. Okay? Yan. May ikot, diba? Ano yung pangalawa? 348. Ito yung pan sign, yung smooth lang. Okay? Yung 349 address, yun, tilt. May problema to. Umiingay siya. May maingay sa loob. So, ito yung problema niya. Kaya ako binaklas to
Mukhang may problema yung belt. Okay? So, nasaan yung, ito yung, ano niya, sign, yung smooth. Hanapin natin yung kulay. Ito, continuous rotation. Meron palang features na continuous rotation. Kaya hanapin natin yung, napakadelikado naman ito. Hanapin natin yung kulay, yung intensity. Malaki ang ano kasi nito eh. Yung zoom yun. Okay? So, ito yung multicolor niya. Color changing siya. Okay? So, napapansin nyo pa iba-iba. Yun yung color changing mode niya. So, ito naman yung hanapin natin yung RGB. Meron siyang ano eh. May kanya-kanyang kulay ito. Nasaan kaya? 46 kasi, 46 channel eh. Ang dami nung kinain niya na ano eh. Nasa maximum mode siya eh. Baka nasa pinakahuli yun eh. Wala. Three, 4, 7. Okay. So, nandito lang yung color niya. So, yan yung problema niya. Okay? So, nakita natin yung naging problema. Okay? Sa zoom. Sa zoom, zoom ano siya, mechanism. So, okay naman yung kulay. Nagsama-sama na niya sa isang slider yung kulay niya. So, ganyan lang kadali at napaka-importante ng DMX cut. Okay, so, gawa yan ng City Theatrical. Okay? So, bili na po kayo niyan. Kung kayo ay mga lighting technician or may mga shop, service center. So, makakapag-repair kayo ng ilaw na yan lang ang gamit. Yan lang ang gamit nyo at ang inyong mobile. Okay? So, ito, nag-connect tayo ng DMX cut dito sa ating lighting fixture na tinetesting. So, ayan nga at na-detect niya na. So, yan yung address niya. Itong picture na to is Ayrton Magic Blade Effects. So, ang address niya is 247. Okay? So, it means nakakonect na ating mobile do sa ating Cat 5 DMX cut tester. So, makokontrol na natin itong picture. Itong ilaw na to. Okay? Pwede nating buksan yan. Tingnan nyo, gagalaw siya. Okay, bumukas na, nagkaroon ng intensity, di ba? Okay? So, nag-automatic test na siya. Okay? So, off natin. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, papakita ko sa inyo is, paano natin i-check kung tama yung mode niya. May mga mode kasi bawat ilaw eh. Okay? So, ang nakaprogram dito ngayon sa unit is extended mode. 46 channel, ito yung address niya. So, yun nga pala, pag may babaguhin kayo sa address nito, via app, kailangan mong i-click yung send button para ma-store. Okay? Kasi kung hindi mo send, hindi mag-store yan. Pag inop mo uli, ma-i-erase siya. Okay? So, ignore lang natin. So, ganyan yung pagte-testing niya, yung initial, para malaman mo kung bumubukas yung ilaw niya. So, but kung gusto niyo mong kontrolin yung mga function, like pan, tilt, so pumunta ka rito sa, so 347 yung address, right?
tandaan nyo yung address 347. Doon tayo mag-i-start sa 347. So, punta kayo ng DMX control. So, naka-slider view tayo. Pwede mong baguhin yan dyan to keypad. Okay? So, maging keypad siya. Okay? Keypad mode na siya. Okay? Pero ako, ginagawa ko slider mode. Mas nadadalian ako. Okay? So, 347. Pupunta ka sa 347. Hanapin mo dito kung nasa inyo range ang 347. So, let's say nandito sa pangalawa na to, sa may 321. Touch mo lang siya dyan. Okay? So, hanapin mo yung 347 na yun. No? Touch mo to sa 347. Okay? So, ito yung intensity, unang channel niya. So, nakita nyo parang 46 channel to eh. So, 347 hanggang, ano siya, 347 plus 46, yun ang range niya, okay? So, tingnan natin kung anong kinokontrol ng unang address. Ayan, nasagi natin yung mobile. So, yung unang address, 347, ang kinokontrol niya is PAN. Okay? Yan. Miikot, di ba? Ano yung pangalawa? 348. Ito yung PAN sign, yung smooth lang. Okay? Yung 349 address, yun, tailed. May problema to. Umiingay siya. May maingay sa loob. So, ito yung problema niya. Kaya ako binaklas to eh. Mukhang may problema yung belt. Okay? So, nasaan yung, ito yung, ano niya, sign, yung smooth. Hanapin natin yung kulay. Ito, continuous rotation. Meron palang features to na continuous rotation. Kaya hanapin natin yung, napakadelikado naman ito. Hanapin natin yung kulay, yung intensity. Malaki ang ano kasi nito eh. Yung zoom yun. Okay? So, ito yung multicolor niya. Color changing siya. Okay? So, napapansin nyo pa iba-iba. Yun yung color changing mode niya. So, ito naman yung hanapin natin yung RGB. Meron siyang ano eh. May kanya-kanyang kulay ito. Nasaan kaya? 46 kasi, 46 channel eh. Ang dami nung kinain niya na ano eh. Nasa maximum mode siya eh. Baka nasa pinakahuli yun eh. Wala. Three, 4, 7. Okay. So, nandito lang yung color niya. So, yan yung problema niya. Okay? So, nakita natin yung naging problema. Okay? Sa zoom. Sa zoom, zoom ano siya, mechanism. So, okay naman yung kulay. Nagsama-sama na niya sa isang slider yung kulay niya. So, ganyan lang kadali at napaka-importante ng DMX cut. Okay, so gawa yan ng City Theatrical. Okay? So, bili na po kayo niyan. Kung kayo ay mga lighting technician or may mga shop, service center. So, makakapag-repair kayo ng ilaw na yan lang ang gamit. Yan lang ang gamit nyo at ang inyong mobile. Okay?